Naniniwala ang DFA at ilang opisyal ng gobyerno na hindi lubhang maapektuhan ang Pilipinas ng pagsuspindi ng Amerika sa kanilang foreign assistance. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa buong daigdig, Amerika ang naglalabas ng pinakamalaking foreign aid o assistance. Pero sa utos ni US President Donald Trump na ihinto ang mga yan sa loob ng 70 araw para ma-review kung ano ang pakinabang nila sa mga ito, gaano nga ba kaapektado ang Pilipinas. Sa datos ng NEDA na nakalap ng GMA Integrated News Research, ikapito ang Amerika ang mga bansa at institusyon na may pinakamalaking Official Development Assistance o ODA sa bansa. Noong 2023, tumanggap ang Pilipinas ng 615.97 million pesos na ODA mula sa US para sa 40 grant. Nakamonitor sa development na ito ang DFA. Right now, economically we have a lot of partners. I think even with the freeze, it's not like it's going to severely affect us. Para kay US Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, wala raw dapat ikatakot na may magbabago sa US-Philippine Alliance. Kung tutusin, mas malaki raw na ambag ng Amerika sa atin ang military operation at assistance tulad ng ginagawa sa mga EDCA site. That is mutually beneficial for both our countries dahil it's important for them na nandiyan sila, may presence sila dyan sa Indo-Pacific region. At tayo naman, we want them to be present dahil sa iyan ang ating problema dyan sa West Philippine Sea. Pero ang ibang mga tulong ng Amerika tulad ng gamot sa HIV treatment at prevention, panandalian lang daw ito ayon kay Ambassador Romualdez. Itong administration ni President Trump, talagang lahat tinitingnan nila talaga kung paano sila, yung sinasabi nga nila na ililiitan nila yung kanilang ginagastos dahil yung kanilang trade o yung deficit nila ay medyo malaki. Naniniwala rin si Representative Joey Salceda na isa ekonomista na walang magagawa ang Pilipinas sa anumang pasya ng Amerika. Pero ang mas hinihingi raw ng Pilipinas ay patas na access sa American market. Dahil kung masyado raw mahal ang patong nila sa ating mga export, hindi raw yan maituturing na gawain ng isang kaibigan at kailangan nating magbago ng trade at foreign policy. At kung baliwalain daw ng Amerika ang ugnayan nito sa Pilipinas, mapipilitan daw tayo maging mas malapit sa China. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Ipatupad lang ng tama ang reproductive health law. Posisyon ito ni Health Secretary Ted Herbosa na naniniwalang hindi na kailangan ng bagong batas para sa comprehensive sexuality education. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi kailangan ng bagong batas kontra teenage pregnancy, ayon mismo kay Health Secretary Ted Herbosa. Meron naman tayong reproductive health law. Ang importante ay maturuan natin ang lahat ng ating mamamayan na ang problema ay yung unplanned pregnancies at ang pagtaas ng mga namamatay dahil sa panganganak. Sabi ni Herbosa, nasa RH law naman ang CSE o Comprehensive Sexuality Education. Kailangan lang daw itong ipatupad ng tama. Kinukunan pa namin ang komento rito si Senadora Risa Hontiveros, ang naghain ng Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 na umani ng suporta pati batikos sa iba't ibang grupo. Naghain siya ng substitute bill para mas magkalinawan. Tinanggal na ang mga katagang guided by international standard na para sa mga kontra sa panukala ay tungkol daw sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Nilinaw na rin sa substitute bill na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas lang ang maaaring magka-access sa contraceptives kung may parental consent. Isa sa umaasa sa panukala ni Hontiveros ang grupong The Forum for Family Planning and Development. May problema raw sa pondo ang sex education sa ilalim ng DepEd. Ang kaya lang ng DepEd nitong nakaraang administration ay 3 region lamang nila niro-roll out ito. Yung mga ibang region gumagawa ng sariling effort nila on their own. Alam mo, hindi naman yung pondo ang problema. Ang problema kung minsan may naipasok doon sa batas na hindi agreeable sa ibang mga sektor. Aminado si Herbosa, may krisis pa rin talaga sa teenage pregnancy. Maraming nga raw kabataan ang namamatay ngayon sa panganganak. Kasi yung kabataan, unplanned pregnancy yun, hindi nagpapacheck up yun. Usually marami ng komplikasyon.
Sabi ng grupong The Forum for Family Planning and Development, dumoble ang bilang ng teenage pregnancy noong 2023 kumpara noong 2018, batay daw sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority. At ang pinakabatang nanganak, 9 na taong gulang lang. Ang mahalaga po ay information. Yung tamang information sa mga kabataan na umaasa sa kapwa kabataan o sa internet. Hindi yun na dapat ang source of information pagdating sa sexuality, sa relationships. Isang mahalagang role po ito ng magulang. Pero kung hindi nagagawa ng magulang, mga eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.